May mga gastusin ng gobyerno na hindi mo pwedeng i-divulge, hindi mo pwedeng i-reveal kung sino o kung saan mo ginastos. Kaya nga po tayo may tinatag na confidential funds. Susuportahan mo ba ang gawing mandatory and transparency sa lahat ng gastos sa gobyerno? Unahin natin si former Defense Secretary Gonzales. 2 minuto po. Siyempre, napakaganda yung transparency. Pero sa operasyon ng gobyerno, hindi natin maiwasan na meron talagang hindi talaga parang transparent. Controversial masyado yung ganitong uri ng pondo, tinatawag nating confidential funds at saka intelligence funds. Mayroon tayong mga batas para dyan. Yan ay mukhang hindi transparent. Ang ibig sabihin lang natin yan, pinagtitiwalaan natin ang particular agency na talagang nararapat na mag-monitor niyan. Ang nangyayari nga lamang, kaya siguro sabi natin lahat transparent. Alam mo, may mga operation ng gobyerno na hindi talaga pwedeng transparent. Nangangailangan ng intelligence at saka confidential funds. Kaya lang, ang nangyari sa atin, mukhang nami-misunderstand yan ngayon, no? Ginagamit na political weapon para manira ng mga ilang leader natin ng bansa. So, okay, transparency is the rule talaga. Pero may exceptions. Ang exceptions, yung tinatawag nating intelligence at saka confidential funds. So follow-up question lang po, Secretary. So sa tingin niyo po ay mali ang pag-usisa ng Kamara sa confidential funds ni VP Sara Duterte? Well, kasi hindi ko alam eh. Dahil may proseso ang pag-examine ng confidential funds. Dapat yan yung proper authority ang sinusunod. For example, ang alam ko, yung confidential at saka intelligence fund, ina-account yan, nililigay sa isang sekretong sobre at hindi na deposito. In the absence of a court order, hindi pwedeng buksan yan. Salamat po, Secretary Gonzales. Ngayon naman, hinga naman natin ng sagot si Attorney De Alban. 2 minuto po para sa inyo, Attorney. 100% suportado tayo na dapat magkaroon ng transparency sa gastusin sa gobyerno sapagkat pera ng taong bayan yan eh. Hindi naman napakadaling kumita ng pera ngayon. Lalo na kung legal lang iyong pamamaraan, napakahirap kumita ng pera. Yung ibang tao natatraffic, napupuyat, tapos kakaltasan ka pa. Kaya dapat meron talagang transparency. Pero naniniwala din naman ako kay Secretary Bert at sumasang-ayon ako na may mga gastusin ng gobyerno na hindi mo pwedeng i-divulge, hindi mo pwedeng i-reveal kung sino o kung saan mo ginastos. Kaya nga po tayo may tinatag na confidential funds. At naniniwala din ako sa kapangyarihan ng COA na mag-audit sila kung ano man yung ginastos ng ating gobyerno at kung ano ang kanilang finding, qualified, unqualified, etc. Dapat natin silang paniwalaan kasi ang COA ay Constitutional Commission. Napakahalaga po na magkaroon tayo ng auditing para malaman natin kung saan pumunta ang ating pera. Kung may tiwala tayo sa COA, dapat nating pagtiwalaan ng kanilang findings. Ngayon, kung meron naman pong aligasyon ng pagdispalko o hindi tamang paggastos, ay nandyan naman po ang ombudsman. Kung sakasakaling magkaroon ng problema, ang ombudsman po ang mag-iimbestiga at ang ombudsman could file a case again. Sa husgado na naman po tayo, Sandigan Bayan Uman yan o RTC man po yan. So dapat pagkatiwalaan po natin ang COA na sila po ang nag-iimbestiga o nag-audit kung ano man po yung ginagastos sa ating gobyerno.